Sasailalim sa serye ng road closures ang bahagi ng EDSA North Avenue simula Pebrero dahil sa MRT-7 project. Pero hindi lang trapiko ang pinaghahandaan ng MMDA. Ang detalye sa agenda report ni Just Ignacio. Simula ngayong darating na linggo, unang araw ng Pebrero, pansamantalang isasarado ang kalsada sa EDSA sa North Avenue para bigyang daan ang installation ng MRT-7 turnback steel box girder. Ito yung daraanan ng tren ng MRT-7 para makapag-U-turn ito dito sa West Avenue, pabalik ng southbound lane. Ito pong gagawin nating partial lane closure sa EDSA ay kinakailangan po unang-una para po sa safety. Napakalaki po ng mga steel girder at napakabigat ng mga steel girder po, halos 50 tons ang atin pong kailangan i-lift at i-install across EDSA at kinakailangan pong siguraduhin natin na ligtas po ang ating mga commuters, ang ating pong mga users ng EDSA habang itinatayo po natin itong mga girders na ito. Bagamat inamin na magkakaroon ng kaunting abala, gagawin daw ito sa pinakamabilis na paraan. Pag matapos naman po ito, ay siguradong magtutulog naman po na kaginawaan ng sa University. Ipiniresenta naman ng isa sa mga kontraktor ng proyekto na VPS Steel Structure Corporation ang mga gagawing aktibidad at traffic management plan. Magmula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw simula sa darating na linggo hanggang February 21, isasara ang ilang bahagi ng EDSA northbound. Susundan ito sa February 27 hanggang March 10. Sa February 22 hanggang February 26 naman, isasara ang ilang bahagi ng EDSA southbound lane at susundan ito sa March 11 hanggang March 23. Pagsapit naman ng March 24 hanggang April 20, isasara ang ilang bahagi ng intersection ng West Avenue. At salita naman muli ang pagsasara ng north at southbound lane mula April 29 hanggang May 19. Sa May 8, balik na sa normal na operasyon ang northbound lane habang sa May 18 ang southbound lane. Ayon sa ahensya, 82.01% completed na ang MRT-7, kung saan target na mapakinabangan na ang Quezon City segment mula North EDSA hanggang Sacred Heart sa unang bahagi ng 2027. Samantala, lumagda naman ang kasunduan ng MMDA at Globe para sa mas matibay na disaster preparedness at komunikasyon sa Metro Manila hanggang 2027. Ang partnership na ito ay pangunahing paghahanda para sa banta ng The Big One, ang inaasahang malakas na lindol sa rehiyon. Ayon sa Globe, maglalatag ito ng mga emergency communication equipment para matiyak na hindi mapuputol ang serbisyo sa oras ng matinding sakuna. Magtutulungan ang dalawang panig sa ilalim ng Oplan Metro Yacal Plus upang masiguro ang mabilis na responde at kaligtasan ng publiko. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.